Kumusta sa inyong lahat? Ako po si Sharon Jane C. Sumiog at ngayon ay sisiri natin ang kamanghamanghang mundo ng sinaunang Greek. Alam nating lahat ang tungkol sa kanilang kahanga-hangang mga ambag sa demokrasya, filosofiya at sining. Pero ano nga ba talaga ang buhay para sa ordinaryong tao? Ang totoo, ang lipunan ng sinaunang Griego ay binuo tulad ng isang pyramid na may ilang tao sa itaas na nagmamatasa ng lahing pribilehiyo at ang iba sa ibaba na halos walang anuman. Suriin natin ang piramidang panlipunan na ito. Tuklasin ang iba't ibang klase at tignan kung paano hinubog ng sistemang ito ang pangaraw-araw na buhay. Simulan na natin. Sa pinakatuktok ng pyramid, mayroon tayong mga lalaking mamamayan. Sila ay mga lalaking ipinanganak na malaya na may karapatang lumahok sa pamahalaan, magmamay-ari ng lupa at humawak ng pampublikong posisyon. Isipin sila bilang mga VIP ng sinaunang Gresya. Ngunit kahit sa mga mamamayan, mayroong mga pagkakaiba. Ang pinakamayamang mamamayan kadalasan ay mula sa mga marangal na pamilya. Ang may pinakamaraming kapangyarihan at impluwensya, kaya nilang bayaran ang pinakamahusay na edukasyon, nakatira sa pinakamagagandang bahay, at may mas maraming oras para sa paglilibang. Ang pagkamamamayan ay hindi lamang isang pribilehiyo, ito ay may kaakibat na mga responsibilidad. Inaasahan silang maglingkod sa militar, lumahok sa mga debate sa politika, at mag-ambag sa kapakanan ng lungsod-estado. Sa ibaba ng mga piling mamamayan, mayroon tayong mga sundalo at iba pang lalaking mamamayan. Sila pa rin ay ang mga malayang lalaki, ngunit maaaring wala silang parehong kayamanan o impluwensyang pampolitika. Sila ay mga magsasaka, manggagawa, mga ngalakal, ang gulugod ng ekonomiyang Griego. Ang mga sundalo ay may mahalagang papel sa pagprotekta sa lungsod-estado. Sila ay kadalasang mga sundalong mamamayan na nangangahulugang kailangan nilang iwanan ang kanilang mga sakahan o negosyo upang lumaban kung kinakailangan. Ito ay isang malaking responsibilidad sa isang pinagmumulan ng pagmamalaki. Ngayon ay lumipat tayo sa isang antas na may mas kaunting kapangyarihan, kababaihan, bata at dayuhan. Ang mga grupong ito ay may limitadong karapatan at oportunidad. Ang mga kababaihan, anuman ang kanilang antas sa lipunan, ay higit na nakakulong sa tahanan. Ang kanilang pangunahing papel ay ang pamamahala sa sambahayan, pagpapalaki ng mga anak, at paghabi. Hindi sila maaaring bumoto, magmay-ari ng ari-arian, sa karamihan ng mga kaso o lumahok sa politika. Ang mga bata, lalo na ang mga lalaki, ay inihanda para sa kanilang mga hinaharap na papel bilang mga mamamayan o sundalo. Ang mga babae, gayunpaman, ay tumatanggap ng limitadong edukasyon na nakatuon sa mga kasanayan sa tahanan. Ang mga dayuhan, na kilala bilang mythics, ay mga malayang hindi mamamayan na nanirahan at nagtrabaho sa lungsod-estado. Sila ay kadalasang mga bihasang manggagawa o mga ngalakal, ngunit hindi sila maaaring magmamay-ari ng lupa o lumahok sa pamamahalaan. Sa pinakaibaba ng piramid, mayroon tayong mga alipin. Ito ang pinakamalaking grupo at wala silang anumang karapatan. Sila ay tinuturing na pag-aari, pinilit na magtrabaho sa mga bukid, minahan o tahanan. Ang mga alipin ay nagmula sa iba't ibang pinagmulan, mga bihag ng digmaan, mga may utang o mga taong dinukot mula sa ibang mga rehiyon. Ang kanilang buhay ay napakahirap at wala silang pag-asa ng kalayaan. Kaya ano ang malaking take-away dito? Ang piramidang panlipunan ng sinaunang Gresya ay nagpapakita sa atin na hindi lahat ng nilikha na pantay-pantay.
Ang sistemang ito ay lumikha ng malalim na hindi pagkakapantay-pantay at limitadong mga oportunidad para sa marami. Bagamat binigyan tayo ng sinaunang Gresya ng demokrasya, ito ay isang demokrasya lamang para sa piling ilan. Ang pag-unawa sa strukturang panlipunan na ito ay tumutulong sa atin na pahalagahan ang mga pagiging komplikado ng sinaunang sibilisasyon na ito at mag-isip ng kritikal tungkol sa mga isyu ng pagkakapantay-pantay at hustisya ngayon.